Alam mo, yung bahala na, feeling mo harmless lang siya, di ba? Pero what if sabihin ko sa'yo, minsan siya pa yung dahilan kung bakit parang stuck ka sa buhay or may blockages ka sa buhay mo. Hi, my name is Jonathan Urbuda. I am an esoteric practitioner and I've been practicing for almost 1 year now ng mga mysticism and esoteric knowledge. So ngayon, pag-usapan natin yung bahala na. Yung bahala kasi is a very cultural lang yan. Exclusively lang yan ginagamit yung spell work na yan ng mga Pilipino. It's rooted from our ancestry na mga kanunuan pa natin galing yung bahala na. Context, it's coming from the root word bathala na, or you allow the bathala to do the process, you trust the process. That's why it actually came up the idea or the word bahala na. And we've been using that recently hanggang feeling ko nga hanggang sa mga susunod pa na generation magagamit pa yung spell work na yan. And hindi mo alam na coming from an esoteric practices pala siya culturally na inside the Philippines. So today, pag-usapan natin tong bahala na. Kasi hindi siya basta salita lang, energy siya. May dalawa kasing klaseng bahala na. Yung una, yung low vibration. So ito yung sinasabi mo kapag pagod ka na, or di kaya pressured ka sa buhay, or parang wala ka namang choice talaga. Yung tipong, bahala na, wala na akong magagawa. Di ba parang giving up na siya. Hindi siya surrender eh. Parang nawalan na ng pag-asa talaga sa buhay. At doon pumapasok yung mga blockages. Pero may isang version na mas mataas ang vibration, high frequency, high vibrational yung bahala na. Ito yung bahala na may trust. Ito yung ginagawa mo na yung part mo and you let go with faith. Parang sinasabi mo, ginagawa ko ng lahat, bahala na. Parang ganon, ibang energy siya. Hindi siya coming from a place of fear or takot, may tiwala ka sa timing, divine timing. Or di kaya you trust the process itself. You actually follow the alignment of the universe, the God, and whoever is your source is. So, minsan kasi surrendering, hindi ibig sabihin wala ka nang gagawin. Hindi ibig sabihin pababayaan mo na lahat. Kasi ang surrendering kasi, you do what you can do, then you release control sa mga bagay na hindi mo na kaya or di mo na hawak, ganun. So next time, nasasabihin mo na bahala na, check mo muna yung sarili mo. Galing ba to sa fear or takot or walang pag-asa or galing to sa tiwala or you trust the process? Kasi same words lang yan, bahala na, pero ibang energy. Iba rin yung magiging resulta. So if nakarelate ka dito, share mo to kasi baka may mga kailangan ding mga makakarinig nito today. And always protect your energy. Bye. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this.